Praise God. Isang pinagpalang gabi na po sa lahat ng mga nanonood online. Rhythms of Grace po ngayong araw ng linggo. We are so much blessed to have you watching kung saan man kayo naroon. At hayaan ninyong pagpalain tayo ng Panginoon na dumalo yung pagpapala niya. Saan mang dakot, nasaan man kayo sa mga sandaling ito. And we give God the glory, the honor, and praise dahil ang kanyang pagmamahal ay napakadakila. His love is beautiful. Amen. Surrounding me with songs of praise. You have brought me to this day, where your love and grace will within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say. By the waters, and I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say. Your love is beautiful. So beautiful. Your love is beautiful. So beautiful. It's the reason why I say. All around the world, let the praise begin. Praise Him. All around the world, let the praise begin. Glory to the Lord. Sa ngalan ng Panginoon, tayo umawit at magpuri sa Kanya. Amen.
puso'y iyong nilinis, kahirapan ko'y iyong pati, tunay na ika'y buhay, Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso, iyong nilinis, kahirapan ko'y iyong pati, tunay na ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay magpuni sa Diyos, maging ibalik, papuning malugod. Itaas ang tinig na siya'y papurihan, nagtila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Ang papurihan, kinukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso, iyong nilinis, kahirapan ko, iyong pati, tunay na ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay papuni sa Diyos, ating iparinig, papuning malugod. Itaas ang tinig na siya'y papurihan, nagtila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Ang papurihan, iukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Ating ibarinig, Papuning malugod, itaas ang tinig na siya'y papurihan, nagtila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan. Ang papuri ay iukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon. purihin ang Panginoon. Iyukol lamang ang papuri sa ngalan ng Panginoon. Na kailanman hindi nagkulang, na kailanman sa atin ay tapat. At lahat ng ating mga kahilingan ay ating tinanggap na sa matamis na pangalan ni Jesus. Kaya bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papunit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
kay buti mo sa Oh, yung buti mo, ikaw laban ang kamay ko aawitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa napakabuti mo, aming Diyos Ama. Noon, ngayon, kailanman sa buhay ko'y naman. Isa ba? Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Diyos Ama, iyong likha, iyong Ikaw, luwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanman sa buhay ko'y Isa ba? tapat. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. O napakabuti mo, aming Diyos Ama. Oh, noon ngayon, magpakailanman, kay buti mo. Likha, luluwalhatin ka. Hindi namin malilimutan ang inyong kabutihan sa aming buhay. O napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, Noon ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon,
Napakabuti mo, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin. Kay buti sa akin. Oh, aawitan kita, Panginoon, buong puso, isip at kaluluwa, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, oh, Panginoon. Panginoon, Kay buti mo sa akin. aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Oh, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa kay buti mo sa Oh, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong pagtingin sa amin, O Diyos. Lahat, Panginoon, ng aming papuring pagsamba ay alin namin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus naghahari noon, ngayon, magpakailanman. Amen and Amen. Praise God! Pinagpala po tayong lahat as we are worshiping the Lord earlier. I know, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. He is in you. We are so blessed to have you joining us in worship. Nasaan man kayo, you're blessed. At alam nyo ba, mga kapatid, na napakaganda na laging nating maunawaan na ang pagbibigay po is a way for us to be a blessing. Yes,
Pagbibigay ay isang nagiging dahilan upang maging daluyan ng biyaya as a channel of blessing. Sabi po sa 2 Korinto 9, Gs hanggang 11, siya ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at tinapay para sa pagkain ang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi at magpapalago ng bunga ng inyong katuwiran. Ang Diyos ang siyang nangako, mga kapatid. At sa mensahe ng grasya, ang pagbibigay ay hindi pagkawala, kundi pagtatanim, mga kapatid. It's like sowing a seed. At alam naman natin na ang Diyos ang nag-imbento ng nature, na kapag nagtanim ka, ito ay tutubo, ito ay mamumunga, mga kapatid. Sa biyaya o sa mensahe ng grasya, ginagawa tayong daluyan ng pagpapala. Hindi lang para sa atin, kundi para maabot yung iba. And imagine, mga kapatid, kung nasaan ka ngayon at maaabot mo ang mga tao na malayo, remotely, kagaya namin, you are a blessing as we bless each other, mga kapatid. At nakita nyo naman po, kami ay narito to encourage you, mga kapatid, na sa pagsamba sa Panginoon, as we give, it's an act of worship. Narito po ang aming mga detalye, mga kapatid. Kung nais nyo pong magbigay, because our giving is worship, an act of faith that honors the giver of all. Heavenly Father, we honor you and we glorify you, Lord. We exalt you for who you are and for the things you have done in our lives, Lord. You never ever change. Kayo, Panginoon, ay tapat sa inyong mga pangako, na hindi kami nakapagbibigay dahil nais namin na kami ay pagpalain, kundi nakapagbibigay kami because we are blessed already. Salamat po sa pag-aalay ng inyong anak ng kanyang buhay para kami, Panginoon, ay makaranas ng eternal life with you. And right now, as we worship you, Lord, laman ng aming puso ang pagsamba at ito'y ipapakita namin as our expression of our giving. And all of these we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Isang pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Iya Joven po at welcome sa Rhythms of Grace Online Worship Fellowship. Napansin niyo po ninyo, ang aming pamilya ngayon ay buo. The usual, kompleto po kami. Ako po ang nagitara, umawit, kasama ko si Papa Nathaniel Hizon, ang aking biyenan. At mamaya aawit kami ang kanyang original song. Praise God sa mga buhay po ng bawat isa. At kasama rin namin si Ate Wendy, si Kuya Noriel Niebres na nandyan sa control, at si Paring Laser on bass guitar. And umaawit din siya sa Panginoon. Gayon din si Papa Tani at si Hipri naman o si Ate Faith ang aming drummer. Praise the Lord. Salamat po sa buhay ninyo. Na mga nanonood dyan online, minamahal kayo ng Panginoon at alam ko na kayo ay dinatnan ng grasya ng Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa mga kasama namin dito sa sanctuary. Ayan, siyempre si Ate Easy, si Trixie. At praise God dahil kasama namin si May, asawa ni Paring Laser. Ang kanilang bunso na si Amari, si Iya nandito. Salamat sa Diyos dahil ang pagpapala niya ay tuloy-tuloy. At sabi nga sa Acts chapter 16 verse 33, believe in the Lord Jesus and you and your household will be saved. Yan yung sinabi ni Paul sa nagtatanong sa kanya kung paano maliligtas. All we need to do is just believe in the Lord Jesus. At damay na po ang inyong pamilya. Dahil ganon kaganda ang loob ng Panginoon. Kaya batiin naman natin yung mga nanonood kanina pa online. Wow! Big shoutout po sa mga nanonood na 15 watching online. Salamat sa Diyos. Basahin natin. Si, Ate Annalyn, malayo, and Ate Ella, malayo. Yung pamilya nyo dyan sa JPC Dasma and JPC GMA. Ganyan din ang inyong minamahal na pastor, ang inyong Pastor Bishop Ernie Kaptalan,
si Pastora Cynthia, mga bumubuo dyan sa JPC Main at sa GMA, Pastor Joel, nakita namin kanila, sila Pastor Rolly, Pastor Chris. You are blessed by the Lord kanina. Dahil nakita-kita po kami sa 39th anniversary ng The Life Giver Church worldwide sa Pasig. Praise God, nag-uuma po ang grasya at pagpapala ng Panginoon. Nakasama namin ang mga iba't ibang outreaches ng TLGC. At yung mga kasama namin sa CLC, nag-volunteer sila. Wow! Pinagpalang lubos talaga ng Panginoon. Glory to God. Yan, oo nga po. JPC GMA, yes, amen. At tunay na pinagpala yung mga dumalo kanina. Si Pastora Jo, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Amen. Dumula sa kamay ko. Ah yes, commercial. At syempre yung mga nanonood naman na ating mga kaibigan, si Kuya Edwin Pereira, thank you for watching. Regards dyan sa mga kasamahan nyo sa Las Piñas. Si Tita Michelle Hizon, Tadi, thank you for watching. Regards po sa asawa nyo. Pinagpala kayo ng Panginoon dyan. Ate Lay and Kuya Paul Mahusay, thank you for watching. Regards dyan sa mga taga Paranaque at pinagpala kayo ng lubos. Isa si Ate Lay sa volunteer kanina sa Life Giver. Kuya Joe Villa, thank you for watching. Regards dyan sa mga taga Baclaran. Okay, kasama ko kanina si Brother Joseph Balones. Praise God. Sister Remy Lopez, thank you for watching. Pinagpala na kayo ang inyong pagle-labor at delivery. Praise God, prinotektahan na kayo at pinagpala. Sinuplay na ng Panginoon ang lahat ng inyong kailangan. Ate Alice Lopez, thank you for watching. Regards dyan sa mga taga Longos, Bacoor. Magkita-kita tayo dyan sa Webes. Hindi po ngayong Webes, sa susunod. Ako po ang magsasalita. Salamat sa Diyos sa pribileyo. Pastor Noel, Pastora Michelle, regards dyan sa Canada. At salamat po sa pagkakataon na kami ay maipadala sa iba't ibang lugar. Ay isa po itong karangalan. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan sa sino mang tumutugon sa Kanya. Amen. Glory to God. Ito, batiin natin. Brother Renato Bolante, thank you for watching. Regards dyan sa mga kasamahan nyo dyan sa preaching. Kuya Alex Ferrer, sa family, Ferrer family. God bless you po. Mga kadi-group namin niya sa CACF noon dito sa Kawit. Salamat po sa buhay nyo. Regards po sa mga kapatiran natin dyan. Mahal kayo ng Panginoon. Oy, si Brian Lapito, thank you for watching. Nanonood kanina, kausap namin ni Laser. Regards, brother. Minsan, sama ka dito. Dalaw ka rito at makikita mo ang blessing ng Panginoon. Sama mo yung pamilya mo. Amen. At tunay ngang mararanasan mo ang pagmamahal, ang grasya ng Panginoon. Ayan, blessed Sunday and prosperous week ahead. Amen. Hindi dahil sa pagsisikap natin yan yung nagiging prosperous, dahil yan sa kagandahang loob ng Panginoon. Amen. At ngayong gabi, katatapos po ng pagdiriwang ng araw ng mga puso, kaya ako po kami naka-red. Araw daw ng mga puso kahapon, kaya nakapula kami. At spread love daw. Spread Jesus, yan. Kasi yung pagkamatay ni Jesus sa krus, ang tunay na pag-ibig. Kaya alam nyo mga kapatid, last week natutunan natin yung pagtugon sa mayamang grasya ng Panginoon sa pamamagitan ng pasasalamat. At ngayong gabi, pakinggan natin ang mensahero ng Panginoon. Kanya na may babahagi ang pagtugon sa mayamang grasya sa pamamagitan ng pananalig. Kaya pakinggan natin ang aming tatay, si Papa Tirso Joven. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Purihin ka, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Ginabi tayo ngayon. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ang ating pagpuri, ang ating pagsamba sa Panginoon. Iyon ang kailangan natin. Ano man sa gamal, ano man hadlang, hindi tayo pwede hadlangan sapagkat si Jesus ang ating sinasamba, si Jesus ang ating pinapupurihan, pinarangalan, sapagkat siya ay buhay, makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, tumugon sa mayamang biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Tumugon sa mayamang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ating main text, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sa mabuting balita. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Purihin ng Diyos ngayon at pagpakailanman. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay Valentine's Day. Kahapon yon, pero kapatid pa rin itong araw na ito. Kaya binabati po namin kayo ng masayang araw ng mga puso. Kayo ba ay masaya? Amen. Dapat maging masaya tayo. Kahit na tapos na ang Valentine's Day, bago pa maganap, dapat palaging masaya tayo. Bakit? Sapagkat ang ating Diyos ay saganang magbigay. Ipinadala sa atin ang kanyang grasya, ang biyaya. Kaya tayo nabubuhay ngayon. Kaya tayo ngayon ay nakapagpupuri sa ating Panginoon dahil lang sa grasya. Dahil lang sa marami ang nagsasabi, naniniwala naman ako sa Diyos. Pero ang tanong ay ito, nabubuhay ba tayo ayon sa kanyang biyaya? May kaibahan ang paniniwala lang sa isip at ang pananampalatayang namumuhay sa grasya. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lang pagtanggap ng katotohanan. Ito ay pagtugon sa biyaya ng Diyos. Ito ay pagtugon sa biyaya ng Diyos. At ngayong araw, pag-uusapan natin, paano tayo tutugon sa mayamang grasya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya? Pagtugon sa mayamang grasya sa pamamagitan ng pananampalataya. Last week, pagtugon sa mayamang grasya sa pamamagitan ng pasasalamat. Ngayon naman, paano tayo tutugon sa mayamang grasya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya? May 3 punto rin uli ako na ibabahagi sa inyo. Unang punto, tinanggap natin ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tayo may biyaya, kaya tayo nakakaranas ng grasya dahilan mabuti ang Diyos at tayo ay sumasampalataya. Sa Ephesians chapter 2, 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sinabi, sa pagsisikap kayo'y naligtas.
Hindi rin sinabi, sa kabutihan niyo kayo ay naligtas. Kundi, sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi paggawa. Ito ay pagtanggap. Hindi mo pinaghirapan ang biyaya. Tinatanggap mo ito. Marami ang pagod sa relihiyon dahil sinusubukan nilang kitain ang bagay na ibinigay pala. Kapag tumugon ka sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, sinasabi mo, Panginoon, nagtitiwala ako, hindi sa aking kakayahan, kundi sa iyong ginawa. Purihin ang Panginoon. Iyon ang unang punto. Para tanggapin natin ang mayamang grasya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At number 2, nabubuhay tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Nabubuhay tayo sa biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa Romans 5, verse 1 to 2, and then 2 Corinthians, chapter 5, verse 7. Dahil tayo'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo'y may kapayapaan sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lang para sa simula ng buhay Kristiyano. Ito rin ang paraan ng pagpapatuloy nito. Hindi lang tayo nagsimula sa biyaya, nabubuhay tayo sa biyaya. Sapagkat tayo lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Maraming Kristiyano ang nagsimula sa grasya, pero bumabalik sa pagsusumikap. Nagsimula sa pagtitiwala, pero nagtapos sa pagod. Ngunit ang paanyaya ng Diyos ay ito. Manatili sa pananampalataya, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa kanyang sapat na biyaya. Yun ang pangalawa. Ang pangatlong punto, ipinapakita natin ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalatayang namumuhay. In the book of Hebrews, chapter 11 rather. Hebrews 11 verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala. Ito ay pamumuhay. Kapag nananampalataya ka, umaasa ka kahit wala pang nakikita. Sumusunod ka kahit hindi pa malinaw. Nagtitiwala ka kahit may takot. Hindi dahil sa sigurado ang sitwasyon, kundi dahil sigurado ang Diyos. Kapag tumugon tayo sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang buhay natin ay nagiging patotoo. Nagiging patotoo na sapat ang grasya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tumugon sa mayamang grasya ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Tinanggap na natin ang biyaya. Tinanggap na natin ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Pangalawa, nabubuhay tayo sa biyaya. Nabubuhay tayo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ipinapakita natin ang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalatayang nabubuhay. Yun ang 3 punto na ibinahagi ko sa inyo kung paano natin
tinatanggap ang mayamang grasya sa pamagitan ng ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hindi hinihingi ng Diyos kapalit ng gawa. Hinihingi niya ito kapalit ng pagtitiwala. Hindi niya sinasabi, subukan mong maging karapat-dapat. Sinasabi niya, magtiwala ka sa ginawa ko. Ay ang tanong ngayon ay ito, paano ko tutugunin? Paano ka tutugon sa mayamang grasya ng Panginoon? Paano tayo tutugon sa mayamang grasya ng Panginoon? Hindi sa takot, hindi sa pagsusimikap, hindi sa sariling lakas, kundi sa pananampalataya. Pananampalataya, tugunin natin ang masaganang mayaman grasya ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya kailangan natin sa ating buhay araw-araw. Tinanggap natin ang biyaya sa pamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, dumating ang grasya. Kaya, hindi na dapat tayo'y mabalisa, mabagabag sa anong pangailangan natin. Hindi tayo dapat mag-alala. Sabi nga ng Biblia, ang araw ay sapat na sa ating buhay. Huwag nating isipin yung kinabukasan. Ang kailangan natin, sumampalataya sa tinapos na ni Kristo. Nagawa sa krus ng Kalbaryo para tayo pagpalain, para tayo magbago, para tayo ay magtiwala. Magtiwala, bakit? Lahat tayo ay may pangailangan. Ngayon na lang Valentine's Day. Bago mag-Valentine's, alam natin na marami tayong hinahangad. Marami tayong pinaplano. Ang katuparan ay pananampalataya lamang natin. Kasi tapos na. Lahat na hinihingi natin, lahat na kailangan natin, tinapos na ni Kristo sa krus. Ang kailangan lamang natin, maniwala ka. Sumampalataya ka. Paniwalaan mo yung gawa ni Jesus. Tapos na. Yan ang katotohanan. Tinapos na ni Jesus. Kung siya'y naghirap, tayo hindi na maghihirap ng katulad ng paghirap ni Jesus. Sapagkat dumating na sa atin ang katugunan sa ating mga pangailangan, sa ating mga problema at pangailangan. Tinapos na ni Jesus. Ang kailangan lamang natin, maniwala, sumampalataya, paniwalaan natin na si Kristo ay sumasa lahat ng lugar. Si Jesus ay kasama natin ngayon kahit sa mga sandaling ito. Saan man kayo naroon? Kami narito sa General Trias. Sabi sa Biblia, kasama natin ang Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong mayamang biyaya. Tinuturuan mo kaming tumugon, hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo araw-araw at mamuhay ayon sa iyong grasya sa pamagitan ni Jesus. Amen. Panginoon, tunay na napakasagana ng iyong grasya. Tunay na mayaman ang iyong grasya. Sapagkat wala na kaming hahanapin pa sa grasyang ito na binigay mo sa amin. Kaya sa mga sandaling ito, kilala mo ang bawat isa sa amin. Kilala mo ang bawat nakikinig. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Maraming nangailangan ngayon sa kanilang ikabubuhay, sa kanilang kalagayan. Lord, sinabi mo sa pamagitan lamang ng panampalataya namin, sa grasya, lahat na kailangan namin
ay mararanasan namin sapagkat tinapos mo na sa pamagitan yung gawa sa krus ng Kalbaryo. At nagpapasalamat po kami sapagkat ngayong Valentine's Day, araw ng mga puso, isa namang masaya, maligaya, mapayapa, na biyaya ang ibinigay mo sa amin. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at ang karangalan, ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Amen. When the road is dark and I cannot see, when the way that carry is too much for me, I lift my hands, surrendering my fears, knowing you are near, wiping all my tears. Not my will, but your will be done. Father, guide me till the race is won. Through the trials, through the pain, I'll trust in you and praise your name. Not my will, but your will be done. When the road is dark, away, and the answers do not come the way I pray, I lay it down, each burden at your feet. For your plan is perfect, put your love complete. Not my will, but your will be done. Father, guide me till the race is won. Through the trials, through the pain, I'll trust in you and praise your name. Not my will, but your will be done. Teach me to follow, even when I don't understand. Only in your mercy, with your gentle hand. Your ways are higher, your truth will shine forever and always, Lord. Your will, not mine.
Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos sa Ama na siyang laging nagmamahal sa atin. Bilang isang tunay na tatay. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Anak, ating Panginoong Isus na matay at muling nabuhay ng ikatlong araw. Sumati nawa ang pagpapala ng Espiritu Santo na siyang ating kaagapay sa araw-araw. Tanggapin po natin ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Praise God. At tayo muling umawit. Lahat ng papuri ay sa ngalan ng Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso. Iyong binis sa hirapan ko'y iyong pag-ibig, tunay na ika'y buhay, Panginoon. Sa'yo po. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso. Iyong nilinis sa hirapan ko'y iyong pag-ibig, tunay na ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay magmuli sa Diyos, ating ibarinig, mapuning malugod. Taas ang tinig at siya'y mamulihan, tila siya kailanman. Puri ang lahat sa daigdigan, puri siya sa kanyang kabanalan ng papurihan. Inukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Sa'yo ako magtitiwala, Panginoon. Ang buhay ko'y iyong binago, maging ang aking puso'y iyong nilinis. Kahirapan ko'y iyong pag-ibig, tunay na ika'y buhay, Panginoon. Ang lahat ay magbuli sa Diyos, ating iparinig, mabuning malungkot. Taas ang tinig at siya'y pagpurihan, dakila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan ng papurihan. Inukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Ating ibarinig, mapuning malungkot. Itaas ang tinig at siya'y pagpurihan, dakila siya kailanman. Purihin ang lahat sa daigdigan, purihin siya sa kanyang kabanalan ng papurihan. Iukol lamang sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon. God bless us all and see you next Sunday.